Sa tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan, mga kababayan, kung saan napakarami pong kababayan natin ang naiipit ngayon at humihingi ng tulong sa kasalukuyang presidente ng ating Pilipinas. Pero ayon po kay BP Inday Sara, wala naman daw po tayo nakikita na ginagawang hakbang ng Marcos administration para mailikas ang ating mga kababayan na naiipit doon. Balikan po natin, mga kababayan, etong isa sa mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, noong 2020 pa lamang po ito. Sinabi niya na itong tungkol po sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa gitnang silangan na itong bakbakan nga ng Iran at ng US. 2020 pa lang, mga kababayan, alam na po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkakaroon po ng tensyon dyan sa gitnang silangan. At noong 2020 pa lang rin pala, meron ng ginagawang hakbang ang administrasyong Duterte para mailigtas ang ating mga kababayang OFW. Meron ng plano pala yan. Baka nga meron na rin pondo ito, mga kababayan ipinatatabi lang ng dating Pangulong Duterte para kung oras na kailangan na, kukunin na lang yon. Hindi tulad ngayon na parang naghahagilap po sila ng pondo. Walang pondo. Maaring isa yan sa dahilan kaya hindi mailikas-likas yung ating mga kababayan kasi walang ganito. Pero ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, 2020 pa lang, alam niya na, napaghandaan niya na po. Sana sinunod na lang ito ni Marcos. Pero hindi niya po nasunod. Kundi yung sariling diskarte ni Marcos ang ginawa niya na ngayon, napakarami pang Pilipino ang gusto umuwi sa bansa at hindi nila mailikas-likas. Ito ang napakagaling po na presidente, mga kababayan. Kita nyo naman, 2020 pa lang. Wala, malayong-malayo po ang administrasyong Marcos sa administrasyong Duterte. Ito na po yung video. Panoorin po natin pero basahin ko po muna itong maikling caption lang. Ayan Abante, TBT, FPRRD, kinabahan sa Iran, US tension noong 2020 at naghanda ng hakbang para mailigtas ang mga OFW, mga kababayan. Meron na po nakahandang hakbang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para mailigtas po ang ating mga kababayan. Pero ang Marcos ngayon, meron po ba, mga kababayan? Ito na po yung video, panoorin na po natin. There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strike. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on retaliation, which I think will come. It's a matter of time. Retaliation or the cry for blood is there. I do not have anything, nary a worry, were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total war breaks out of how to bring them back safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here. It's fraught with danger. And I'm afraid of the so many lives of our countrymen in jeopardy in that place. I was tinkering the idea of calling a special session Congress. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sunny Dominguez says, we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung central bank mismo natin. If we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government, I was once a congressman. We never had this kind of problem. Or it was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako, ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of. We need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. You know, if Iran poised to strike, it will not strike Iraq. Because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more bloody nose. And there's only one there. It could be Saudi Arabia. Laruhin lang natin yung isa sa mga sinabi niya, mga kababayan, na baka mamaya makita ng mga bangag ng mga trolls, maikling utak ng mga yan. Sinabi po ng dating Pangulong Duterte na kailangan natin nakawan yung sarili nating Bangko Sentral, gawin natin para magkaroon tayo ng pondo. Pabiro lang ho yun.
Baka mamaya, sakyan niya ng mga bangag, di ba? Alam niyo naman yung mga gahanap na ng kapirasong mali, palalakihin ho nila. Tapos gagawa po nila ng kanilang sariling naratibo na ubod ng sama ang dating Pangulong Duterte. Pero ang punto ho natin ngayon, dito sa video na ito, mga kababayan, ang diferensya po ng Pangulong Duterte at ng Pangulong Marcos, napakalayo ho, mga kababayan. Kung maaari lang wag nang bumaba sa pagka-presidente si Pangulong Duterte. No? Baka, halimbawa lang kung siya pa rin ang presidente ngayon, baka naubos na yung ating mga kababayan, nailikas na, o napauwi na sa ating bansa. Kasi 2020 pa lang, mga kababayan, meron na pong plano. Nariyan na yung plano, nakahanda na, pati yung pera, inihanda na ng dating Pangulong Duterte. Gagawin na lang yon? Susundin na lang yon? Anong ginawa ng Marcos administration ngayon, mga kababayan? Meron bang ganyang diskarte si Marcos? Katulad ng diskarte ni Tatay Digong? Wala. Yung mga kababayan ho natin, bakit nagkakagulo po sa gitnang silangan? Lalong-lalo na po sa Embahada ng Pilipinas sa Bahrain. Bakit nagkakagulo ron? Kasi hindi nila ramdam na mapapauwi sila ng mabilisan sa ating bansa. Nagmamadali yung ating mga kababayan, natatakot po, sinisigurado lang po nila ang kanilang kaligtasan. Na nariyan na sana. Meron ng plano ang nakaraang administrasyon. Susundin na lang po, mga kababayan. Palibhasa po, ubod ng yabang, itong ating presidente ngayon, akala mo kagalingan ng puta, akala mo katalinuhan anak ng yawa. Diyos ko po, hindi man lang kumonsulta sa mga sekretary ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, baka sakaling may nalalaman sila. Ito nga, meron pala talagang plano ang dating administrasyon Duterte na nakahanda na. Susundin na lang. Kaya si Marcos ngayon nangangapa. Ubod ng yabang Akala mo kung sino magaling matalino. Magaling lang po mag-English yan. Kasi lumaki ho yan sa New York. Gaya po ng sinabi ng dating Pangulong Duterte pa rin. Sa isang speech na panood ko na matagal-tagal na panahon niya pa yun. Meron daw ibang tao dyan, nung mapalapit na pong halalan, nung kung di ako nagkakamali, halalang 2022, palapit na. Nagpaparinig na po itong si Tatay Digong dito kay Marcos. May ibang tao dyan, magaling na mag-English. Pero wala namang utak yan, wala pinag-aralan, hindi tapos sa pag-aaral. Mukhang matalino lang, tignan mo sa panlabas na anyo kasi magsalita, napaka-fluent mag-English. Pero dumidap-dap minsan po, mga kababayan. Pero walang diskarte. Ngayon, napatunayan na po natin na si Marcos pala yung tinutukoy ni Tatay Digong ngayon, mga kababayan. Na magaling lang mag-English, mukhang matalino, mukhang genius, pero bobo, walang diskarte. At totoo naman, ano nangyari ngayon sa Pilipinas? Di ba? Pinaglaruan, ninakawan ang pondo ng bayan, hindi naman lang nabantayan. Paano magbabantay kung bantay sa lakay? Di po ba? Ang simple na lamang po na pagpapalikas sa ating mga kababayan. Nagawa niya ba ng mahusay? Bakit nagawa po ng ibang bansa? Japan, Korea. Bakit nagawa nila yan? Ano pa ba? Singapore. Yung Singapore nga pala, siya nga pala. Naglabas po ng pahayag ang Singaporean president, mga kababayan, na ang sabi, kita nyo, pati Singaporean, tumulong na sa atin kasi sa katangahan ng presidente po natin. Na tutulong na rin daw po sila sa pagpapalikas po sa ating mga kababayan, pero hanggang Singapore lang. Tapos, from Singapore to Manila na naman ang flight. At least, kahit paano makaalis yung ating mga kababayan mula doon sa gitnang silangan kung saan merong kaguluhan. Buti pa ang Singapore. Bakit nagagawa ng Singaporean, President, o ng Singaporean? Ano ba talaga ang gulo? Singaporean, Singapore. Singapore na lang. Bakit nagagawa nila? Bakit nakakapagpapasok sila ng aeroplano nila? Di ba? Bakit hindi natin kayang gawin? Ano ang meron sila na hindi natin kayang gawin? Ay, alam ko na. Meron silang presidenteng magaling, samantalang tayo, bangag. Kaya yan, ang isa sa mga diferensya at kaibahan, mga kababayan. Dahil dyan, sa sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, kaya pala, sabi ko, bakit nasabi ni BP Inday Sara sa isang ambush interview na dapat noong 2022 pa lang pinaghahandaan na, maaaring alam na rin pala ito ni BP Inday Sara, mga kababayan. Maaaring nagkikwentuhan itong mag-amang ito tungkol sa nangyayari ngayon sa gitnang silangan. O kaya nasabi ni BP Inday, ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. Medyo mahaba-haba po ito. Nasa 5 minutos. Ipanood ko na rin po sa inyo lahat para marinig nyo rin po yung iba pa niya mga sinabi tungkol po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa mga sinabi niya tungkol kay Marcos, kung gaano kasakit ang banat ni BP Inday Sara kay Bongbong Marcos, mga kababayan. At higit sa lahat, itong isa nga sa mga nabanggit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol po sa nangyaring kaguluhan dyan sa gitnang silangan na parehas din po halos ng sinasabi ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, na hindi po natin kailanman narinig kay Bongbong Marcos. Ito na po, panoorin ho natin ang video. Nanay Mas,
after, or pasot. Sige, line outlet ha. Sige. Ma'am, may hapon. Ma'am, ano po message niyo, ma'am? 1 year na po sa ICC CPRD. Nag-ikot kami kanina. Marami pong kababayan niyo ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Duterte, no? Mga Pilipino, galit sa nangyari. Pag sinabi natin Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ng mga tao, isang taon na sila galit, hindi pa yung galit hanggang hindi pabalik sa daming pakunology. Hindi yung personal report, generation. Ma'am, sa nangyayari yung krisis sa Middle East, tingin po ba ninyo ay akma na yung mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para masigurong ligtas ating mga kababayang OFW na nasa Middle East? Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2020 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalong-lalo na kung galing sa mga foreign governments. Meron silang pinisunan na posibleng gera na taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga, ang ligas sa tuig na isulti. 2025 nangyari ang gera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghandak na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. 85 billion recently perjury against Rami Madriaga in the prosecutors. Any comment nito, VP? Nag-comment naman ang abogado, panitan na itamutan namin ha. Wala naman, pinagtibay ng ICC, ito nga ano, yung interim release na hindi ma-release ang CPRD. Oo. Napag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man hindi din na yon, at alam natin na hindi din na yon ng korte, gagawin pa rin natin. Vice, ang Senate ngayon is may legitimacy sa pag-investigate sa 18 Marines. Ano yung reaction niyo dito, ma'am? Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiyak naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa flood control standard, sa katiwalian na nangyari sa 2023, 2024 at 2025 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. No? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na imbestigahan, hindi pa po doon lahat ng mga involved sa scandal na yan. Makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Yes, message, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinudnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para na ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bayan. Thank you. Thank you. Dalawang beses niya pong nabanggit si Marcos, mga kababayan, tungkol po sa kaguluhan po sa gitnang silangan. Una, sabi niya, wala man tayo nakikitang hakbang ni Pangulong Marcos. Dapat nung 2022 pa lang, pinaghandaan niya na yan. Sabi pa ni VP Inday Sara, isa yan sa mga nabanggit niya. Tapos itong huli, sabi niya, wala silang planong ilikas yung ating mga kababayan, parang ganun. Wala silang hakbang na ginagawa para mailikas ang ating mga kababayan. Diba? Mga kababayan, napakalayo po ng diferensya. Mga bangag vlogger, yan kita na ang diferensya, napakalayo. Hanggang ngayon ba magpapakatanga kayo? Diyan kay Bangag. Sa bagay, naintindihan po namin kayo, may kapalit man po na pera yan. Alam na namin, kaya nga kayo nagsipagyaman Meron na kayong mga Ford, meron na kayong mga alam niyo yun mga kababayan, mala sports car na mga sasakyan. Samantalang kami mga DDS vlogger, nagtsatsaga pa rin, nasa lansangan yung iba, magkaroon lang ng content, nagpo-cover sa lahat ng mga rally. Maging ako, sumasali pa rin paminsan-minsan para magkaroon ng views at kumita sa YouTube. Di tulad ng mga banag vlogger, mga kababayan, nakatambay lang po sa bahayan. Nagkakapera ho mga yan. Marami yan, Diyos ko po. Alam ko ho yan mga kababayan. Diyan po tayo galing. Pero kahit dyan po ako galing, ni piso, hindi po ako nakatanggap sa kanila. Taas noo ko pong iyayabang at sasabihin yan sa inyo, mga kababayan. Karugtong pa rin po, mga kababayan, sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte at ni VP Inday Sara tungkol sa
kaguluhan dyan sa gitnang silangan, mga kababayan. Nung isang araw pa po ito, pakalat-kalat sa social media. Ngayon ko lang po ito maibabahagi sa inyo. Makailang beses po ako mag-attempt na gumawa ng video tungkol dito, pero hindi po inadya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kababayan, na magawan ko po kaagad ng content ito kasi nagkakaroon po ng kaunting problema. O ngayon, ito na ho. Mga kababayan natin na taga Cagayan de Oro City, mga kababayan, ang nangangamba at napatanong na rin po sila kung ano ba ang ibig sabihin nito. Kasi nakuhanan po ng litrato, mga kababayan, itong mga sundalong kano sa Cagayan de Oro City na nagsipagdatingan. Hindi po biro ang dami. Marami ho talaga. O ito po ang sabi ng isang uploader sa Facebook, mga kababayan. Basahin ko na lang po yung kanyang sinabi. Bisaya po ito, pero itatranslate ko po para maintindihan po nating lahat ang mga sinasabi nitong ating isang kababayan na nag-post ka ng litrato ng mga kano. No. Karon lang gyud orasa miabot ang napulo kabas sa daang airport sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang mga bus nga puno sa mga sakay na puro US military. Tagalog. Ngayon lang sa mga oras na ito, dumating ang 10 bus sa lumang airport sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang mga bus na puno sa mga sakay na puro US military. Ayan. Ito pa. Sa ilang kadaghan, unsay pasabot ani, guys. Ha? Sa dami nila, ano ang ibig sabihin nito, guys? Naku, wala din kaming alam dyan. Sir, kasi hindi nga namin alam kung sa Cagayan de Oro lang ba na mayroong mga tropang kano na dumating o baka sa lahat ng EDCA site na nakakalat ngayon sa ating bansa. Eh mabuti nga at isinare ninyo itong inyong nakita na picturean nang malaman po namin lahat. Kung ano man ito, sana ilayo po tayo sa kapahamakan. Unta dili ta maapektuhan sa maong kagubot karon sa Middle East sa Iran, Israel o US. Ayan, sabi niya, sana wag tayong maapektuhan sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Middle East, sa Iran, Israel at US. Naka-full battle sila ngaming baba sa ilang gisakyan nga bus. Tagalog. Naka-full battle sila na bumaba sa kanilang sinasakyan na bus. Full battle. Pangdigma ang datingan, mga kababayan. Ito pa, unta safety ang Pilipinas o dili maapil sa kagubot karon sa nahitabo sa Middle East. Sana daw safety pa rin ang Pilipinas at hindi madamay sa kaguluhang nangyayari sa Middle East. Dalawang picture po ito, ay marami. O ito muna. Ito yung una. Ito naman po yung pangalawa. Ayan. According to information received, a US military unit as a clean sweeper. Ano kaya ibig sabihin ng clean sweeper, mga kababayan? Ano? Is currently present at the Lumbia EDCA site base. Kung daw nagkakamali, itong clean sweeper na ito, kataga ito na ginagamit, mga kababayan, ng mga kasundaluhan. Mapatagalog o mapapilipino man o mapamerikano. O sila lang po nakakalam yan. Pag-comment na lang po sa mga nakakalam tungkol po dito. At wala tayo alam dyan eh. No? The unit is expected to conduct training exercises in the area, and after completing their training, they may be deployed to operational zone where armed conflict is ongoing. Aba, parang dito daw po sa atin magti-training, mga kababayan. Pagkatapos po ng kanilang training, ayan, ide-deploy na sila. Nako po, ginagawa na palang training ground ngayon ng Pilipinas, mga kababayan, ng mga tropang kano. Napakaswerte naman po nila. Abay, nagbibigay po sila ng takot sa ating mga kababayan. Ang tanong, totoo ba talaga magti-training lang ito sila? Baka naman po, kunwari, ipapalabas nila magti-training lang, pero dito na po hihimpil yung mga tropang kano na yan. Malay natin, baka lahat ng EDCA site, mga kababayan, nalagyan na o nadagdagan na ng panibagong tropa ng mga kano. Sa mga kababayan po natin na malapit po sa EDCA site, makiramdam po kayo dyan. Ako po, makiramdam po kayo. Magmasid po kayo. Maging vigilante po kayo, mga kababayan. Pag meron po kayong namataan na kagaya ho nito, mga panibagong tropang kano na dumating, gawan nyo rin po ng picture. Kung video, meron, mas mabuti yan kung may video. Picture, okay na rin, pero mas mahina po talaga video. Yung gumagalaw talaga ba, nakikita na natin, hindi yung masasabi nila na, ay, gawa-gawa man lang yan. Kasi ganyan lang po ang strategy ngayon ng Administrasyong Marcos. Napatunayang totoo, sasabihin, ay, peke, hindi totoo yan. AI. Ilang beses na tayong tinapala ng salitang AI. Di ba? At makailang beses na rin po nilang idininay yung mga aligasyon laban sa kanila. Hindi nga lang aligasyon, patunay ng totoong nangyari talaga. At sangkot sila, pero pinasisinungalingan lamang po nila, tapos na. Katulad lamang po ng mga sinabi ni Saldico, sinabi ni Gutesa, sinabi nitong 18 Marines. Ano sabi nila? Ay, hindi totoo yung 18 Marines na yan.
Oh, merong sa likod niyan, mga Duterte pa rin. Ah, di ba? Ganyan po sila, mga kababayan. Kaya, kayo, mga kababayan, kung meron po kayo napapansin, at kayo ay malapit sa mga EDCA sites, picturean po ninyo ha, magmasid po kayo. Mainam na po yung makapaghanda po tayo. Kahit tayo na lang po mismo, sa ating sarili ang maghanda. Huwag na tayong umasa sa gobyernong Marcos, mga kababayan. Hindi po maaasahan ang presidente natin. Kita nyo, ang gitnang silangan, hanggang ngayon, ang sigaw ng ating mga kababayan, gusto na nilang umuwi ng Pilipinas. May mga dumating na sa ating bansa, sinasabi nilang sa kanila, pero ang sinasabi naman po ng ating mga kababayan OFW dumating na sa bansa, hindi gobyerno ang tumulong sa kanila. Kundi, sariling ticket nila yun. Sariling pera nila ang ginastos nila para makauwi sa ating bansa. Hindi tulong mula sa gobyerno. Pero sinasabi ni Auntie Claire, natulungan daw sila ng Administrasyong Marcos. Di ba? Makapagbuhat kamay lang. Makapagbuhat bangko lang at makapagtaas kamay lang na kami ang tumulong sa ating mga kababayan. Oh. Pero ang katotohanan, lumalabas din po sa pamamagitan po ng mga kababayan nating nagsisipag-komento sa mga sinasabi nitong ni Auntie Karing. Nagko-comment, hindi totoo yan. Sakay kami sa aeroplanong yan, pero kami nagbayad ng ticket namin. Turista kami, hindi kami OFW. Marami pa. May video pa nga eh. Oh, huwag natin panood na puro video na ho tayo. Di ba, mga kababayan? Yan po. O ito pa, dagdag ko ho. Masunurin talaga itong si Inang Lenlen, mga kababayan. Una, sinabi ni Marcos na magtipid tayo. Sabi gano'n, di ba? Sabi ni Marcos. May mga kababayan natin dyan na nasa gobyerno nagtatrabaho, magtipid muna kayo. Huwag muna kayo masyadong gagamit ng mga sasakyan ng gobyerno at babawasan natin ang pasok, imbis na 5 araw, 4 na araw na lang para makatipid-tipid tayo. Ay, sinunod po ni Inang Lenlen, mga kababayan. Ganun na talaga itong dalawa ngayon. Tropa na sila. Ha? BFF na po sila eh. Siyempre kayo ba naman magtatandem na kayo sa 2028? Natural, magiging tropa talaga kayo. Eh baka nga naambunan to ng malita. Baka lang naman. O, eto ho, sabi ni Inang Lenlen, mga kababayan. No? Leni Robredo rides passenger bus to conserve fuel. Hindi na po siya gumamit ng sasakyan ng kanilang munisipyo, mga kababayan, para sa kanyang biyahe. Sumakay na lang po, nag-commute po si Inang Lenlen para daw makatipid. Kung di mo naman lutang ito si Inang Lenlen talaga. E paano kung may nangyari ho sa inyo? Hindi ho natin masabi ang panahon ngayon, Inang Lenlen. Marami na lipana na naman ng mga gago ngayon. Eh kung mapagtripan ka dyan, mapahamak ka, mapaano ka dyan, o di, mas lalong kawawa ang nasasakupan ho ninyo. Ang inyong munisipalidad, mawawalan po sila ng isang maganda at magaling na presidente. Presidente, mayor pala. Saka na pala yung presidente, pag 2028, tatakbo kayo. Pero hanggang pangarap na lang yan ha. Kasi meron kaming Inday Sara, malakas po. Berde. Ay, hindi na pala berde. Itim na pala si Pipiti Sara. Itim na. Nagabitin niyang kulay. O, ito pa. Former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo was seen riding a passenger bus on her way to Manila in an effort to conserve fuel use by government vehicle amid the ongoing petroleum supply concerns due to tension in the Middle East. According to the photo shared by her executive assistant, mga kababayan. Nagtipid. Sumunod po sa utos ni Junior. Di ba? Hindi lang ho yan. Meron pa pong isa, mga kababayan. Yan po yan ha. Sa mga sinabi ni Marcos na magtipid tayo. Yan, nagtipid kagad si Lenlen. Aba, etong pangalawa naman po, si Lenlen pa rin. Sinigundahan niya po yung mga sinabi ni Bongbong Marcos na yung tungkol po doon sa sinabi ni Junior na wala na po makapasok na aeroplano papuntang Middle East. Kaya siguro ang gagawin nating paglikas sa ating mga kababayan, by land lang po natin. Ito din po ang sabi ni Inang Lenlen. Sinigundahan niya nga. Ito sabi. Ganoon na talaga sila ngayon. Best friend na sila. Ngayon pa lang nagpapakita na po ng tandem sa kabila ng mga pag-deny nila na hindi di umano tatakbo. Itong si Inang Lenlen sa 2028, di ba sinabi ni Trillanes? Si Lenny, sa Nagalan daw siya, hindi siya tatakbo sa pagka-presidente. Hindi daw. Sinabi lang nila yan. Bakit? Hindi ba nila pwedeng gayahin ang style ni Tatay Digong? Ginagaya na ho nila ngayon. Ito ho, sabi ni Inang Lenlen, mga kababayan. Bakit ka magpapadala ng eroplano? May airspace restrictions at panganib sa seguridad dahil sa aktibong conflict zone between Israel and Iran. Ganyan din po ang sinabi ni Marcos eh. Wala makakapasok na aeroplano. Hindi pwedeng lumipad. Pero tanga lang, no? Tanga na mga yan, no? Si Lenlen, tanga. Yung presidente natin, tanga din. Bakit nagawa ng ibang bansa? Makapagpadala ng mga aeroplano nila. Nakuha ang kanilang mga kababayan. Bakit tayo hindi? Ano sinasabi ninyong merong airspace restriction? Bakit sa ibang bansa? Nakapasok man sila, bakit tayo hindi? Kanyo, aminin nyo ang katotohanan, wala tayong pondo dyan. Malaking gastos kasi, mga kababayan.
Itong eroplano po ang gagamitin natin mula sa Middle East na yan, no, kung saan nariyan po ang kaguluhan, papuntang Pilipinas, direct flight. Naku po, malaki ang gastos. Lalo na commercial flight po yan. Pero wag po natin kakalimutan. Bago ko po makalimutan, bagitin ko na po muna sa inyo. Mabuti pa ang alkalde ng Davao City na si Mayor Basti Duterte, di umano mga kababayan, nakapagpadala ng eroplano sa gitnang silangan na siyang sumundo at kumuha sa ating mga kababayan pabalik po dito sa ating bansa. Bakit hindi kayang gawin ni Marcos yan? Wala na talagang pondo. Mas mapera pa ang Davao City sa buong Pilipinas, parang ganun. Balik tayo. Dito kay Inang Lenlen. Di ba? Sinabi nito ni Marcos, mga kababayan sinakyan niya lang po. Sigurado na nga yata ang tambalang Robredo Marcos sa 2028, mga kababayan. Sunod-sunuran na itong si Inang Lenlen. Ngayon pa lang sa mga sinasabi ni Marcos. Eto, Inang Lenlen, babala ko lang po sa iyo Babala ko lang po sa iyo. Mahirap na kasi, baka mamaya mabudol ka. Halimbawa lang, mga kababayan, ayaw po natin na manalo itong tandem ni Marcos at ni Leni. Siyempre, Inday Sara tayo. Halimbawa lang, ipagpalagay ho natin, kunwari, nanalo sila. Tinalo nila si Inday sa anumang kaparaanang ginawa nila, pwedeng sa laban na patas, sa halalan, o pwedeng sa dayaan. Tandaan po natin, sila po ang administrasyon, sila po ang may makinarya, sila po ang may pera, sila po ang may kapangyarihan. Pwedeng manalo? Pwedeng magkaroon ng dayaan? Pwede po, mga kababayan. Pero ipanalangin po natin sa Allah, subhanahu wa ta'ala, na wag naman sana mangyari ang dayaan. Ipagpalagay natin na nanalo si Marcos at si Leni sa 2028 election. Oras na maging presidente si Leni, ang vice-presidente niya si Marcos, mga kababayan. Kung nagawa nitong si Marcos na traidorin ang Inday Sara at ang mga Duterte, sa kabila ng ginawang tulong nitong mga Duterte kay Marcos, magagawa rin ni Marcos na traidorin ang Leni Robredo. Baka nga ipa-impeach pa ni Marcos si Leni. Ipa-impeach niya, siya uli ang presidente. Kayang gawin? Kayang-kaya yan, mga kababayan. Bakit? Siyempre, sa pagtatapos ng termino ni Marcos, halimbawa at mananalo sila ni Leni. Nariyan pa rin po yung mga inilagay niya mga tauhan niya. Sa bawat ahensya ng gobyerno, nariyan pa rin po ang mga tauhan ni Marcos. Napakadali niya lang pong sulsulan yan. Gawan niyo ng paraan si Leni. I-impeach natin yan. Siya na naman ang presidente. Inang Lenlen, advice lang po yan sa'yo. Pwedeng mangyari po yan sa'yo. Oras na manalo ho kayo, tandaan po ninyo ito, mga kababayan. Posible pong mangyari kay Inang Lenlen yan. Ipapa-impeach yan. Para mananatili po si Marcos sa kanyang kapangyarihan. Alam na po natin yan, na may pagkaganit po sila sa kapangyarihan. Makailang beses po nilang tangkaing pakialaman, mga kababayan, ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative na ito'y maliwanag na pananatili sa kapangyarihan ng mga elected official, pero na-intercept po kaagad ni Tatay Digong Sinabi niya na naman sa atin yan. At tinutulan po natin lahat. Kaya ayun, hindi po natuloy yung kanilang People's Initiative na yun. Ayan. Kaya, mag-ingat-ingat po kayo, Inang Lenlen. Halimbawa man, loobin ng Diyos na manalo kayo, tatraidorin ka rin ni Marcos. Kaya ako sa'yo, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na kung makikipagtandim ka ba kay Marcos. Tandaan mo, ang mga Duterte, pinalibing pa nga ang tatay ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Na maraming taon ang dumaan, maraming administrasyon ang dumaan na nilapitan ng pamilya Marcos pero hindi sila pinagbigyan para maipalibing lang yung kanilang haligi ng tahanan sa libingan ng mga bayani. Tanging sa Duterte administration lang sila lumapit na hindi sila tinanggihan. Ibinigay ang kanilang kagustuhan. At nariyan na nga sa libingan ng mga bayani. Ang namayapa na palang Marcos. Pero anong ginawa, Inang Lenlen, ni Marcos sa mga Duterte? Hindi na namin kailangan pang isa-isahin. Nakita na po at alam na po ninyo mismo yan. Pwede pong gawin din yan sa inyo. Kung paano trinidor ni Marcos ang mga Duterte, ganyan ang gagawin sa iyo. Tatridorin ka rin yan. Tingin ko lang naman ito. Kaya mag-isip-isip ka na bago ka makipagtandim sa kanya. Okay? Hanggang dito lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.